Open our Bible on the book of 1 Timothy. And we are making headway. Praise the Lord. And we are at the middle of chapter 2. 1 Timothy chapter 2, we will tackle this morning verses 8 to 10. 1 Timothy chapter 2, verses 8 to 10. Say amen po kung nandiyan na kayo. I want the men to read verse 8, the women verse 9, and let's read all together verse number 10. Men, on verse 8, ready? Read. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting. Sabay-sabay po verse 10, but which becometh women professing godliness with good works. Once more mga kapatid, mga men, ulitin niyo po verse number 8, ready, read. Ladies, verse 9. Sabay-sabay po. Nasa King James Bible pa po ba tayo? Amen. So, let us pray. Maraming Diyos, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong salita na amin nabasa. Tulungan niyo po ang bawat isa sa pagtalakay po namin ng topic po na ito. Lord, not I, not we, but Christ. Help us, give us understanding. Ako rin po mismo bilang preacher, convict my heart. Also, Lord, you know my heart, you know me. Marami po akong pagkukulang, especially in terms of praying everywhere that men may come unto the knowledge of the truth and to do the ministry of reconciliation. Help us, Lord, to understand na yung buhay po namin no longer for us or no longer for our own lust, but for Thee. Salamat po ngayong umaga. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. I trust na naiintindihan po natin that the things that we have read is on the same page nung mga pinag-aralan po natin last time about salvation, about ransom of all men. Tama po ba? We have discussed extensively for those topics, mga kapatid, kung paanong we are living in a time where salvation is offered to all men. Ang kaligtasan po ay binibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Sa sino mang mananampalataya, sino mang maniniwala sa ginawa ni Kristo Jesus. How blessed we are to be living in the dispensation of the grace of God. Amen? The day of salvation have provided us a space in history where any man, regardless of background or nationality, could be saved by simply believing the gospel and trusting in the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin mo, preacher? Tayo po ay nabubuhay sa panahon na kahit sino pwedeng masave. Kahit sino ka pa. Kahit anong kulay mo. Kahit saan ka galing, kahit sinong tatay mo, kahit saan kang bansa. Kung ikaw ay maniniwala sa ginawa ni Kristo Jesus, ikaw ay maliligtas. Romans chapter 3. Romans chapter number 3. We have dealt with this, and I trust na kahit papano po, meron na tayong grasp, and we are being established in the faith tungkol po sa kaligtasan. Romans chapter 3, verse 20 to 26. Ang sabi ng Bible, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. Nawa, naintindihan natin that no amount of works, even the law that God provided the nation of Israel, kahit sundin ng tao po yun ngayon, that law could not justify anyone. Ibig sabihin, hindi ka masisave sa pamamagitan nun. Nobody
today could be justified if they follow the law. Wala pong ganon. Hindi ka mapupunta ng langit kung ikaw ay susunod sa batas. For by the law is the knowledge of sin. Ang law, ibinigay ngayon for our benefit para makita mo that you are a sinner. Hindi para ikaw ay ma-save by believing on it. Amen. Nakakasunod po tayo? Verse 21, but now, listen, the righteousness of God without the law is manifested. So outside siya, without siya. Pag sinabi mong without, labas. Okay? Sa labas ng law o hiwalay sa batas, ang katuwiran ng Diyos ay naipamalas po. Being witnessed by the law and the prophets, verse 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Could you amen that? Could you amen that tayo pong mga naniwala sa ginawa ni Kristo Jesus ay nakatanggap ng katuwiran ng Diyos? I could say with all confidence na ako po ay saved not because of who I am or not because of what I did, but because yung katuwiran ni Kristo napasa sa akin. I am imputed the righteousness of Christ. Napasa sa akin. Okay po, napasa akin yung katuwiran ni Kristo. Hindi ko deserve yun, kaya nga ang tawag doon grace. Amen. And each and every one of us here na naniwala sa ginawa ni Kristo Jesus, na naniwala sa gospel, the same way, na ipasa sa iyo yung katwiran ni Kristo. Yun yung sinasabi niya verse 22. The righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, papaano? Unto all and upon all them that believe. Do you believe? If so, yung righteousness of God nasa sa iyo. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Do you agree na ang redemption, na ang katubusan, matatagpuan mo lang kay Kristo Jesus? Hindi po sa relihiyon, hindi po sa simbahan, hindi po sa pastor, hindi po sa kahit kanino. Redemption is only found in Christ, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. To declare, I say at this time, His righteousness. Listen, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Let me tell you na kahit gaano kakasama, kahit gaano kalala yung nagawa mong kasalanan, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, just ang Diyos na patawarin ka at tubusin ka at iligtas ka. Ganun siya kabuti sa atin. Amen. So that's the baseline. Yun po yung basis, yun yung foundation ng ating pag-aaral ngayong umaga, that we should understand how good our God is. Bago tayo magreklamo sa ating nabasa kanina sa 1 Timothy 2:8-10, you should reflect, God is so good to my life. God is so gracious to me. Who am I to say something against God? Sino ako para magreklamo at sino ako para magsumbat sa Diyos? Nobody among us here deserves or is worthy to talk back to God. Walang kahit sino sa atin dito ang kayang magsalita laban sa Diyos, mga kapatid. Nagre-reklamo tayo, nagmumurmur tayo, but still, nobody is worthy to question God. Walang sino man ang aabot sa punto na kaya mo ng questionin ng Diyos at mapapatunayang ikaw ay matuwid at ang Diyos ay hindi. Kailanman ang Diyos hindi babaluktot, ikaw at ako ay babaluktot. Pero ang Diyos hindi po. Amen. Nagkakasundo po ba tayo? This is not the case during the Old Testament. Kailangan nyo pong maintindihan yon. The Old Testament, hindi po ganun ang kaligtasan. Hindi po maniniwala ka lang sa gospel, save ka na. Hindi po maniniwala ka lang sa ginawa ni Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Walang ganun sa Old Testament. Manapay kapag ikaw ay isang anak na rebelde, babatuhin ka hanggang mamatay. Walang ganun naman ngayon. Tama? Sa Old Testament, kapag rebelde ang isang anak, at talagang hindi nakikinig, abay babatuhin eh. Bakit? According to the law, guilty yung bata na yon ng pagsuway sa kanyang magulang that is worthy of death. Nabasa mo yung Romans 1? Romans 1 states that. Not only do the same but have pleasure in them that do them. Yung sa baba ng Romans 1, karapat-dapat ng kamatayan ang lahat, even yung mga nagdi-disobey sa parents. Kala natin, sa atin maaaring estimasyon, sumuway lang naman, sumagot lang naman, karapat-dapat mamatay, according sa Diyos. Maring according sa atin, nabibigatan tayo doon, pero ganun po kagrabe ang tingin ng Diyos tungkol sa bagay na yun.
yung pagtimbang natin sa kasalanan, hindi kagaya ng pagtimbang ng Diyos sa kasalanan. Pag ang Diyos tinignan niya ang kasalanan, maaaring pag tinignan natin, okay lang yan. Pero pag tinignan ng Diyos, hindi yan okay. Tama? Kagaya nung kay Adan at kay Eva, nakakasunod po tayo? Hindi ba parang nagutom lang naman sila? Pag tinignan mo yun, parang gutom lang, kumain lang ng prutas. Bakit naman ganun ang pinalaya sa hardin? Kasi hindi natin katulad mag-isip ang Diyos. Ang ating pag-iisip, we treat sin, tinatrato natin ang kasalanan na parang wala lang. Ang Diyos hindi ganun. Kaya nga namatay si Kristo sa krus eh. Kasi kung ang kasalanan wala lang, hindi na namatay si Kristo sa krus. Pero yung katotohanan na si Kristo ay namatay doon sa krus, ibig sabihin ganun kaseryoso ang Diyos tungkol sa kasalanan. Na ipapanganak pa siya mismo dito, magiging tao, para bayaran ating mga kasalanan. Ganun siya kaseryoso tungkol sa kasalanan. So, sin is not a playground or sin is not a toy with God. Hindi laruan, mga kapatid. It is serious business. Amen. Nakakasunod po tayo? We have extensively discussed this. Yung tungkol sa kaligtasan, ransom for all, and so on, na mga nakaraan pong week. Nung sinimulan pa natin yung 1 Timothy, marami na tayong na-discuss tungkol sa kaligtasan. Tama po ba? Okay? Therefore, we live under grace. Amen? Ngunit, maraming mga Kristiyano ang hindi naiintindihan yon. Many Christian does not understand living under grace. Marami nakakaalam, I'm under grace. Pero ang intindi ng marami doon, grace is under me. Okay? Hindi nila naintindihan yung term talaga, what is living under grace? Okay? So akala ng marami ang pamumuhay sa ilalim ng biyaya ay pamumuhay ayon sa mga sarili nating kagustuhan. That's a grave mistake. Yun po ay isang malaking no-no. Yun po ay isang malaking kamalian, mga kapatid. Turn to Romans chapter 6. Mamaya, maintindihan natin anong kinalaman nitong dinidiscuss ni preacher sa topic. Malaki. Okay, malaki. Romans chapter number 6, verse number 1. Romans chapter 6, verse number 1. Ang sabi ng Bible, what shall we say then? I hope meron po tayong mga tangan na Biblia, para makakasunod yung ating mata. Anong masasabi natin ngayon? Dapat ba tayong magpatuloy sa kasalanan? Shall we continue in sin that grace may abound? Anong sagot ng Biblia? God forbid. Maliwanag na hindi kalooban ng Diyos na mga mananampalataya magpatuloy sa kasalanan. Amen? Parang tulog na kayo. Mamaya pa tayo kakain, mga kapatid. Okay? So, God forbid. Tama po ba? Verse 2, papaanong tayo na mga patay na sa kasalanan ay mamumuhay pa roon? How shall we that are dead to sin live any longer therein? Verse number 3, hindi nyo ba alam that so many of us as were baptized into Jesus Christ, na tayong mga nabautismuhan tungo kay Jesucristo ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? We that are, di ba naintindihan natin kung paano we are baptized into Christ? The moment na tayo ay naligtas, naniwala sa gospel, ikaw ay pinasok na kay Kristo. Kaya po, nasasabi natin, I am in Christ. Kasi nga, we are baptized into Christ. Hindi po ang pagiging in Christ, hindi po yung slogan. That's a reality for Christians. Saying that I am in Christ is a practical positional truth. Right now, right here, right at this moment, ako ay na kay Kristo. Si Kristo ay nasa sa akin. Hindi po yun pangarap, realidad yun. Okay, nakakasunod po tayo. Therefore, tayo daw po na mga nakapasok kay Kristo, na ibautismo tungo kay Kristo, ay nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan. Anong implikasyon? Verse number 4. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Preacher, hindi ko naiintindihan. What's the implication? Di ba si Kristo minsan lang namatay? Si Kristo po ba ilang beses namatay? Once. Tama? Nung si Kristo ay namatay, bakit siya namatay? Tandaan natin si Kristo walang kasalanan. Paano siya namatay?
nung binitbit niya ang kasalanan ng buong mundo. Tama po ba? Ibig sabihin, nung si Kristo ay namatay, tangan-tangan niya yung kasalanan. Kaya siya namatay. For the wages of sin is death. Amen. So, dala-dala ni Kristo yung kasalanan sa kanya, namatay siya para sa ating mga kasalanan, kaya siya namatay. Nung siya'y bumangon mula sa mga patay, naniniwala ka ba na si Kristo buhay? Nung siya'y bumangon mula sa mga patay, ang tanong ko ito, bumalik pa ba siya sa kamatayan? Bumalik pa ba? Nasa sa kanya pa ba yung kasalanan o wala na? Totally paid na. Nakakasunod po tayo? Nung si Kristo bumangon mula sa mga patay, wala na po yung kasalanan sa kanya. Christ died unto sin once. Once. Okay? Verse number 5. 4. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, listen, that our old man is crucified with him. Naalala niyo yung lesson natin? Sa old man saka sa new man? Sa old creature and sa new creature? Kung paano both natures are residing in you kung ikaw ay saved. Kung ikaw ay ligtas, parehas meron kang lumang pagkatao at bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao, hindi makasalanan yon, banal yon. Ang lumang pagkatao mo, flesh yon, makasalanan yon. Nakakasunod po tayo. Both are inside of you. Pero ang tinuturo ng Biblia, hindi na dapat tayo namumuhay ayon sa lumang pagkatao, verse number 6, bagkus ay para sa bago na. Knowing this, that our old man, listen, is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth, we should not serve sin. That's the idea, mga kapatid. Ngayong tayo ay saved na, at nabubuhay sa biyaya, ang sabi ng Bible, hindi na dapat natin pinaglilingkuran ang kasalanan. We should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. Siya na patay ay napalaya na sa kasalanan. Tayo'y patay kasama ni Kristo. Tayo'y napako kasama ni Kristo. Tayo'y inilibing kasama ni Kristo. Pero salamat, hindi lang si Kristo na natiling libing or nakalibing. Bumangon sa ikatlong araw. The same way, mga kapatid, kung paanong tayo napakong kasama niya, dahil sa kasalanan, namatay kasamang niya, dahil sa kasalanan, tayo nabuhay na magmuli dahil sa Kanya. Amen? Nakakasunod po tayo? Ibig sabihin, ang dapat ginagalawan nating buhay ay hindi na no longer the old man, but the reality of Christ being risen from the dead. Nung si Kristo'y bumangon mula sa mga patay, hindi na po niya kinroblema ang kasalanan. Minsan lang niya pinroblema ang kasalanan. At nung sinulusyonan niya yung problema na yon sa kasalanan, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Forever, bawat isa na maniniwala sa ginawa niya, masisave na. Hindi niya na kailangang ulitin yun. Amen. Si Kristo hindi niya po kailangang i-repeat what He has accomplished linggo-linggo. Okay? Nakakainin mo yung kanyang katawan at yung kanyang dugo linggo-linggo. Hindi po yung ganon. Minsan lamang po si Kristo namatay at minsan lamang siyang nalibing at minsan lang siyang bumangon mula sa mga patay at ngayon nasa kanang kamay siya ng Ama. No longer will Christ pay for our sin because He did it once and He did it once for all. Talon tayo verse 17. Romans chapter 6. But God be thanked. Papasalamat ba tayo sa Diyos? That you were the servants of sin. Na tayo, mga naging alipin ng kasalanan dati. Pero tignan niyo po, past tense yan. Why? Kasi kung save ka na, dapat dati na yun. But ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Ano ang magdi-deliver sa atin? Oh, what also will set us free? That form of doctrine. Verse 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. I speak after the manner of men. Okay? Talon tayo. Sige. 19, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh.
For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servant to righteousness unto holiness. For when ye were the servants of sin, aamin ba tayo nung tayo hindi pa saved, servant of sin tayo? Sana po na-realize natin yun. We are servants of sin. Nung tayo hindi pa saved. Pero, kung saved na tayo, sana ito yung realidad. Ye were the servants of sin. Ibig sabihin, past tense, nangyari na. Nakalipas na. Ye were free from righteousness. Verse 21, tinanong ni Paul, anong bunga nun? Nung mga pinagagawa mo nun? Anong sabi ng Bible? What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is what? Death. Tandaan natin, sin will lead to death. Doon lang yung dediretso. For the wages of sin is death. But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Maliwanag doon sa talata na yon. Therefore, ang grace, hindi nagtuturo na gawin mo ang gusto mo. Ang grace nagtuturo, ikaw ay magpasailalim kay Kristo. Ikaw ay mamuhay ng naaayon sa pagkamatay ni Kristo, pagkapako ni Kristo, pagkalibing ni Kristo, at pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Yun ang tinuturo ng grace. Grace is not teaching you, gawin mong gusto mo, grace naman yan eh. Nakakasabi po tayo? May nabasa ka ba sa Romans 6 na sinabi ng Bible na, because you are under grace, you are free to do what you want? Walang ganun. Because that is a foreign teaching away from the Word of God. Hindi po yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Nakakasunod po ba tayo? Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Nagtuturo tayo ng grace, tama? Okay, sundan nyo po mabuti. Titus 2. Titus chapter 2. Just hold on. Maiintindihan nyo po kung bakit natin pinag-aaralan muna to bago tayo pumunta ulit sa 1 Timothy 2 na binasa natin kanina. Okay? Titus chapter 2 verse 11. Dito explicitly maliwanag sinabi kung ano ang tinuturo ng grace, which is, I could say, in our judgment, that verse 11 to 15 is in accordance to Romans 6. Ang sabi ng Bible, Titus 2:11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Sabi nila, napaka-friendly daw ng grace. Preacher, bakit? Umaapir eh. Tingnan iba, hindi nakikinig. Hindi na-gets eh. Okay? Joke po yun. Okay? Sabihin ko lang pag-joke. Sabi ng Bible, verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Nagpakita po. So, anong pinag-uusapan dito sa verse 11? Anong grace ito? Ito ba ay parehas na grace na nagligtas sa atin? Amen. Bakit? Anong sabi niya? Bringeth salvation eh. May iba pa bang grace na nagbibring ng salvation? Maliban doon sa for by grace are you saved through faith? It's the same, tama? It's the same grace. The grace that saves you is the same grace that is being discussed sa Titus chapter 2. Amen? Okay, huwag natin bilisan. Baka tayo ay hindi mahabol. Verse 12. Yung parehas na grace, verse 12, teaching. Wow. Tawagin natin siyang Teacher Grace. Okay? Si Teacher Grace nagtuturo dahil ang kanyang trabaho ay teaching. At sabi ng verse number 12, anong tinuturo ni Teacher Grace? Verse number 12, teaching us that do what you want. Hindi yun ang tinuturo ni Teacher Grace. Tama? Ang tinuturo ni Teacher Grace, denying ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Si Teacher Grace, mga kapatid, ang parehas na teacher na nag-save sa atin sa ating mga kasalanan. It's the same teacher
that told you to believe on the gospel. It's the same teacher that presented to you how good the Lord is na kahit sinong maniniwala kay Kristo masisave. It's the same teacher. It's not a different teacher. It's the same teacher. And the same teacher is teaching not only for men to be saved, but for men to deny ungodliness and worldly lust. So this teacher, itong guru na ito, na si Grace, pinangalanan natin Grace dahil siya ay nagtuturo. So pangalanan mo siyang Grace na teacher, guru. Ang guru na ito, hindi lamang nagtuturo kung paano masave, kundi paano mamuhay pag ikaw ay nasave. Amen? Nandiyan po kayo? Ang tinuturo niya ito. Ang tinuturo niya kapag tayo ay naligtas, dahil nagdadala siya ng kaligtasan, tinuturuan niya tayo na i-deny ang ungodliness, ang worldly lust. Dapat tayong mabuhay soberly, righteously, godly, in this present world. So sabi ni Teacher Grace, class, listen class. Sa klasiko, bawal ang ungodliness. Sa klasiko, bawal ang worldly lust. Bawal yon. Sa klasiko, dapat sober kayo. Dapat righteous kayo. At dapat godly kayo. Preacher, kailan po kami makakagraduate kay Teacher Grace? Kapag kayo ay kinuha na ni Teacher Rapture. O kaya ni Teacher Death. Kapag kayo ay namatay na or ni-rapture na, that's the only time you graduate from her teaching. Kapag tayo ay namatay, then we are no longer under that teacher. Before, hindi si Teacher Grace ang nagtuturo. Before, si Teacher Law was our schoolmaster. Okay? Napakahigpit niya mga kapatid. Napakahigpit ni Teacher Law. Pero sabi ni Teacher Law, nahihigpitan ka sa akin. Opo, sobrang higpit mo, hindi namin ma-achieve kung ano mo. Okay, papakilala kita kay Kristo. Sino po siya? Siya yung nagbayad ng iyong mga kasalanan. Paid in full na yung kasalanan mo. Talaga po? Hindi. So, graduate na po ako sa inyo. Graduate ka na sa akin. So, ako na po ang bahala sa buhay ko? Hindi. Bakit? Kay Teacher Grace ka naman. Next na pinto. Lumabas ka kay Teacher Law. Nakilala mo si Kristo. Sabi ni Kristo, okay, diyan ka na sa pinto na yan. Ay, hindi po pa pwedeng malaya na lang ako mag-isa? Sabi ng Panginoong Jesus, anak, pinalaya kita dun sa isa para hindi ka na makulong. Pinapapunta ka dito sa isa kasi malaya ka dito. Dahil doon, ang kasalanan ay naghahari. Dito, ang biyaya ay maghahari. So, pinalabas ka doon sa dati mong guro na kung saan tinuturuan ka na ikaw ay makasalanan, nakilala mo si Kristo, nung naniwala ka kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan, pinapasok ka sa panibagong pintuan, ang silid-aralan, na ang iyong guro ngayon, ang pangalan ay biyaya. Ang kakainin nyo doon, peanut butter. Alam mo yung mga teacher na may daladalang, okay, recess. Huwag nyo ilalabas yung mga recess nyo. Dito kayo bumili. Okay? So, naintindihan lang yun ng mga kumakain ng peanut butter. So, naintindihan po natin, tayo ay nasa silid-aralan ng biyaya. Ang ating guro ay, ang pangalan niya, Grace. At si Grace, na nagturo sa atin ng kaligtasan, ay kaparehas na tinuturuan tayo ng mabuting asal. Ngayong tayo ay ligtas na. Ngayong tayo ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang tinuturo niya, bawal to, hindi to pwede, ito dapat. Ang istrikta nyo naman, Teacher Grace. Sabi ni Teacher Grace, hindi to para sa akin, para to sa inyo. Kapag ang guro istrikto, at merong mga alituntunin na kanyang binibigay sa kanyang mga estudyante, hindi iyon dahil siya ay istrikta o istrikto. Iyon ay dahil gusto niya ang mga kanyang estudyante ay matuto. Tayo ay tinuturuan ng biyaya, hindi para tayo ay alipinin. Yun na tayo dati.
serve sin. Alipin na tayo dati. Tayo ay pinag-graduate, mga kapatid, inilagay sa silid-aralan ni Grace para tayo po ay matuto ngayon na mamuhay para sa Panginoon. Nakakasunod po tayo? Tinuruan niya tayo sa verse 12, verse 13. At isa pa sa kanyang, kung papasok ka sa silid-aralan o sa classroom ni Teacher Grace, di ba sa mga elementary, mayroong mga picture-picture. Ang nakalagay doon, blessed hope. Looking for that blessed hope. And the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Ang tinuturo niya sa mga kanyang mga estudyante na nasa kanyang silid-aralan, one day, lalabas na kayo. Hindi na kayo dito sa silid-aralan ko, kundi makakapiling nyo na ang ating Panginoong Jesus. Amen. Nakasunod po tayo? Yun yung kanyang pinapakita. That's the blessed hope na meron yung mga estudyante na nasa ilalim niya. Looking for that blessed hope in the glorious appearing of our great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee. So maliwanag po na ang grace, mga kapatid, hindi lamang tayo iniligtas ng biyaya ng Panginoon, kundi itinuro sa atin kung paano mamuhay sa pangkasalukuyan. At ang sinabi ng Biblia, hindi mo lang ito isuggest. I-speak, exhort, rebuke with all authority. Are we following? Turn to 2 Corinthians. Sana maalala nyo si Teacher Grace. Okay? Baka mapanaginipan nyo pa siya. Okay, 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Don't worry, you will understand why we are going through these verses. Later on, bakit necessary that we plow through these verses before we deal with 1 Timothy 2, 8 to 10. Sabi niya, 2 Corinthians 5:14. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. And that He died for all, that they which live, listen, si Kristo ba namatay para sa lahat? That's ransom for all, tama? So kahit sino gusto niya i-save. Pero lahat ba save? Hindi po. Sino lang ang save? Those who will believe. Tama po ba? Yung mga nag-believe, ang sabi ng verse 15, sila yung nagli-live. If you will not believe, you'll die. If you believe, you'll live. Simple lang, di ba? Yung mga naniwala, sa verse 15, ang tawag na sa atin, we are living. Kasi we are living unto Christ. Anong sabi ng verse 15? And that He died for all, that they which live. So sila na ang tawag sa mga estudyante dito, mga kapatid ni Teacher Grace, ay mga living. Okay? So ikaw at ako, we are living. We're alive. Bago tayo pumunta sa klase niya, we are dead. Zombies. Nung nagpunta tayo dito sa kanyang klase, uy, buhay na kami . Nakakasunod po tayo? Tayo daw po na mga bubuhay na ngayon, ang sabi ng verse 15, should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Ano tinuturo sa North Korea? If my research is correct, ang tinuturo doon, sinasamba nila si Kim Jong-un. Sa mga classroom, kahit yung mga bata, grabing propaganda, na even on a young age, they are so brainwashed, na utang na loob nila yung buhay nila kay Kim Jong-un. Ganon yung tinuturo sa kanilang principle. Yun yung tinuturo sa kanila, ini-instill sa mind nila na kaya tayo buhay dahil sa Kanya. Kaya talagang ang turing po nila doon, walang pinagkaiba sa Diyos. Ang turing nila sa kanilang presidente ay Diyos. Okay? Ganun po. Kita natin. Sinabi ko yon mga kapatid, because sa atin pong mga saved,
Kung papaanong yun nga, they are so brainwashed at mali naman pinaniwalaan nila to the wrong reason and to the wrong person. How much more tayong mga saved, tayong mga living, dapat daw we are living not for ourselves. Anong sabi ng verse 15? But unto Him which died for them and rose again. Remember, utang natin ang lahat sa Panginoong Hesus. Walang langit kung wala siya. Walang kaligtasan kung wala siya. Walang supply ng ating mga pangangailangan kung wala siya. Even wala tayo kung wala ang Diyos. So it is just proper that we don't live for ourselves alone, but unto Him which died and rose again, sabi ng Bible. It is just proper ng ating buhay ay ibigay natin sa Kanya for His purposes, ipagamit natin sa Kanya because first of all, we owe Him everything. Utang natin sa Diyos ang lahat. Amen. Nandiyan po ba tayo? Si Teacher Grace, yun yung curriculum niya. Ang curriculum ni Teacher Grace, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Lagi kayong magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa inyo. Lagi kayong tumingin, looking for that blessed hope na one day you will be with Christ. Lagi kayong mamuhay para sa Panginoong Hesus. Yun yung subject niya. Ang subject niya, for Christ. Amen. Nakakasunod po tayo? Galatians 5, Galatians chapter 5. Preacher, ang layo-layo naman ito sa 1 Timothy 2. Hindi po. Sobrang lapit. Galatians 5. Verse 1. Sana po hindi kayo antukin, ha? Okay? Sana po wag tayong makatulog. Tandaan nyo, nakatingin sa inyo si Teacher Grace. Nakatingin sa inyo yan. Kala nyo, mabait yan. Pero tandaan nyo, kahit sinong teacher na mabait, may consequence kapag di ka nakinig. Amen. Galatians 5, verse number 1. Ano sabi ng Bible? Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Verse number 13. So maliwanag, meron tayong liberty, ha? Kasama sa curriculum ni Teacher Grace, malaya kayo, malaya. Pero yung liberty na to, hindi para sa kasalanan. Verse 13, anong sabi ng Bible? For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So it is clear na according sa curriculum ni Teacher Grace, mga kapatid, meron tayong kalayaan pero hindi dapat gamitin natin yon sa ating ikasasama. Parang sa school lang, binigyan kayo ng mga estudyante, binigyan ng recess. Ang recess ginagamit pahinga, hindi para magsuntukan. Pero yung maraming estudyante, suntukan yun. Recess na. Nasaan na yun? Gahanap na ng away. Tama? Marami Kristiyano ganun eh. Akala nila, yung kalayaan nila kay Kristo ay dapat gamitin para sa ating sariling kapakanan. Pero hindi po. Binigyan tayo ng kalayaan sa Panginoong Jesucristo para po tayo, ano sabi ng Bible? But by love, serve one another. Amen. Naintindihan po ba natin? May natututunan po ba tayo kay Teacher Grace? Amen. So, binigyan tayo ng liberty, mga kapatid, pero yung liberty na ito, hindi para makipagsuntukan. Ang liberty na ito, hindi para mabuhay ako para sa kagustuhan ko. Ang liberty na ito, ibinigay pala para mahalin ko yung aking mga kapatid sa pananampalataya. By love, serve one another. Romans 12. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Tandaan niyo po, lahat ng mga verses na ating binabasa, tinuturo po yan ni Teacher Grace. Hindi po ito ibang teacher, same teacher lang. Okay? Under the same curriculum and under the same classroom. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Anong sabi ng Biblia? Okay, alam na natin to. Okay? Parang yung Romans 12, 1 and 2, mga kapatid, parang lupang hinirang na natin yan dito. Alam nyo na nga eh.
Diba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your what? Reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, si Teacher Grace, tinuturo niya, hindi lamang espiritu mo, at hindi lamang kaluluwa mo ang dapat para sa Panginoon. Ang tinuturo niya, pati katawan. Di ba maraming mga estudyante lutang? Iba na, nandun yung katawan pero walang isip. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid. Sinasabi nila sa Diyos sila. Sinasabi natin sa Diyos tayo. Pero hindi nakikita sa gawa natin. Amen? Sinasabi natin, para sa Panginoon yung ating buhay, pero malayong malayo sa ating buhay, practically speaking, yung sinasabi ng ating bibig. Sabi ni Teacher Grace, hindi lamang to. Importante yan, yung mind. Pero sabi niya, present your bodies a living sacrifice. Teacher Grace, sobra ka naman. Bakit pati katawan namin kasama dyan? Bakit pati yung papakialaman mo yung katawan namin, Teacher Grace? Sabi ni Teacher Grace, di ba kayo nagpapasalamat for the Lord Jesus Christ? Kung paano niya kayo tinubos mula sa pagkaalipin? Di ba kayo nagpapasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Yesus? That no longer hindi nyo naiisipin kung saan mapupunta ang inyong kaluluwa, bagkus ay mapupunta kayo makapiling niya magpakailanman kung tayo man ay babawian ng buhay. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoong Yesus kung gaano siya kabuti sa atin that He supplies all our needs kahit pa masuwayin kayo at kahit pa hindi kayo nakikinig? Amen. We should thank God. We should thank our Lord Jesus Christ that we all have these benefits because of Him, not because of who we are. Big deal ba o malaking bagay ba kung pati katawan natin para pala sa Panginoon? Dapat ang isip natin dyan, hindi. It's just an expression of our gratitude. Na, pwede. Salamat, binigyan nyo kami ng chance, binigyan nyo kami ng opportunity. Kasi before, we are just living for ourselves and in vanity. Namumuhay lang tayo sa walang kabuluhan at walang patutunguhan. Pero salamat, dahil niligtas tayo ng Panginoon at nung tayo niligtas, binigyan niya tayo ng chance to serve Him, not just in spirit, not just in soul, but bodily. 2 Timothy 3. 2 Timothy chapter 3. Verse 16 to 17. Si Teacher Grace, meron siyang libro. Meron siyang curriculum guide kung paano siya magturo. Sabi ng 2 Timothy 3:16 to 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So si Teacher Grace, ginagamit niya yung all Scripture, hindi lamang para tumalino tayo, doctrine. Bagkus ang end result, verse 17, na ang bawat isa sa atin may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya tayo tinuturuan ni Teacher Grace so that our lives will produce all good works. Not to be saved. Ang liwanag naman, di ba? Hindi ka makakapunta sa klase ni Teacher Grace kung ikaw ay hindi saved. Ang requirement dito, yung school ID mo dito, ang nakalagay doon, pangalan mo, going to heaven. Ngayon, pag hindi ganun yung ID mo, hindi ka makapasok dyan. Hindi ka papasukin sa pinto. Okay? Kahit sino gusto niyang papasukin.
Pero ang tanong niya sa pinto, do you believe? Ayoko, may relihiyon na ako. Hindi ka makapasok. Do you believe? Mabuti akong tao. Hindi ka makapasok. Do you believe? Anak ako ng pastor. Hindi ka makapasok. Do you believe? Makasalanan po ako, nakapatay po ako, marami po ako nagawang hindi maganda sa aking buhay. But do you believe? Yes po, pasok. Salvation lets you enter the classroom of teacher grace. But when you enter that, ang gusto niyang gawin sa atin, yung ating katawan, lahat-lahat sa atin, mag-produce ng good works. Bakit? To redound to the glory of God. Okay, para sa kalwalatian ng Panginoon, para sa glory ng Panginoon. Preacher, tanong po, anong po ang kinalaman nito sa ating pinag-aaralan sa 1 Timothy 2, verse 8 to 10? Punta ka muna ng 2 Timothy. Nakikita mo mga kapatid, nakita nyo po, bago tayo masave, tayo ay nasa pansilo. We are under the snare of the devil. 2 Timothy 2:25 to 26. We are under the snare of the devil. Sabi niya, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. So before we got saved, bago tayo naligtas, mga kapatid, tayo ay under the snare of the devil. Nabitag ka ba? Okay? Nasa bitag ka, nasa patibong. At ang ginagawa mo ay kung ano yung kagustuhan nung nagbitag sa'yo. Alam to ng yung mga sa bundok, yung mga nanguhuli ng mga pinapampulutan. Okay? Kapag nahuli yung mga ganong creature, di ba? Pag nasilo na yon, kahit anong pagkilos nun, nandoon na lang siya. Ibig sabihin, kahit gaano pa siya kalikot, kahit gaano pa siya kaliksi, kahit gaano pa siya katumalon-talon, nandun na siya sa patibong. Wala na. Kahit anong kahit anong itsura ng hayop na yun, mga kapatid, kahit ano pa, captive na siya. Lahat ng pagkilos niya, hindi na siya malaya. At ang sabi ng Bible, bago tayo masave, we're taken captive by His will. So, ang ginagawa mo at ginagawa ko nung hindi pa tayo saved, ayon yun sa kagustuhan ng kaaway. Hindi naman ako satanista. Hindi mo naman kailangan maging satanista eh. Mamuhay ka lang nang walang isip sa Diyos. Mamuhay ka lang nang hindi mo iniisip na ang Diyos ang nagigawa ng lahat ng bagay, nagbigay sa iyo ng lahat. You are taken captive by His will. Kasi ang goal lang naman ng kaaway, ilayo ka niya sa Diyos. Ngayon, kung mamuhay ka nang walang Diyos sa iyong isip, nagtatagumpay siya. You are snared. You are taken captive. Akala natin, normal lang yung ating buhay. Trabaho lang tayo, aral lang tayo, so on, so forth. Pero kung wala ang Diyos, you are taken captive by His will. Amen. That's the sad reality. That's the sad reality. Praise God. Sapagkat sa John 8:32, the truth makes us free. Amen. Ang katotohanan lang ang magpapalaya sa tao. And what is the truth na magpapalaya sa atin? The gospel of your salvation. Ngayon, we are now part of the church, which is the pillar and ground of the truth. Hallelujah! Amen! Amen! Our former lives, yung dati nating buhay, Ephesians 2 yun. Kaya sa Ephesians 2, makikita natin, ito yung dati nating buhay. Ephesians 2, 2-3. Ephesians chapter 2, verses 2-3. And you hath He quickened. Okay, verse 1 yung binabasa ko, how are dead in trespasses and sins, wherein in time past. Verse 2, ye walk according to the course of this world. According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience,
among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Nawa maliwanag sa atin. Nung tayo ay snared of the devil, nung tayo hindi pa saved, we are living in the course of this world. At anong pinafulfill natin? Desires of the flesh. Desires of the flesh and lust. Yan lang ang buhay natin dati. Amen. We're just fulfilling the desires of our flesh and the desires of our lust. Kung anong gusto natin, gawin natin. Ganun lang naman ang buhay. Masaya ka? Go! Hindi ka masaya? No! Ganun lang yun. But praise be to God, the truth makes us free. It allows us to see the vanity of life. And it is no vanity to serve the Lord. Ano sabi ng 1 Corinthians 15:58? Be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Pero kahit na anong bagay na hindi para sa Panginoon, in vain. Walang kabuluhan. Amen. Ayan po tayo? Now, don't assume na okay lang ang Diyos sa dati nating buhay. Our word, conversation, pamumuhay natin, charity, spirit, faith, and purity should now be under grace and is in accordance with the will of God. We obtained eternal life the moment we believe. Tama po? Meron na tayong buhay na walang hanggan nung tayo naniwala. Pero, may flesh pa rin tayo. At ang flesh natin po ay makasalanan. As shown by the verses earlier, mga inaral po natin, it is God's will for us who believe, na mga naniwala, kaya yung mensahe po na to primarily para sa saved. Tayong mga naniwala, ang kalooban ng Diyos sa atin to live godly in holiness before our God. Yun yung gusto ng Diyos. This, brethren, extends to our whole person. Ang kagustuhan ng Diyos na baguhin tayo, hindi lamang po para sa spirito at sa ating kaluluwa, kundi kagustuhan ng Diyos na baguhin even our bodies. It reaches everything about us. Our speech, association, pananalita natin, mga kasamahan natin, mga ginagawa natin, mga relasyon natin, trabaho natin, lahat-lahat sa atin must be under the Lordship of Christ. Walang parte ng aking buhay na hindi kayang, o na hindi pwedeng i-touch ng Panginoon. Naintindihan niyo po yan? Kapag tayo ay saved, that hindi na tayo makasarili. That hindi natin sinasabi, Lord, itong part ng buhay ko pwede mong baguhin, pero ito, Lord, sa akin pa rin. Lord, wag na wag mong itatouch itong part na to ng buhay ko. Mag-aaway tayo, Lord. Lakas ng loob natin minsan. Hindi natin yung sinasabi, pero ganun talaga yung ugali natin. Hindi natin sinasabi sa Panginoon na inaaway natin siya, pero di tayo nakikinig. Meron tayong part sa ating buhay na ayaw natin ipagalaw sa Diyos. Honestly speaking. Hindi po ito para sa inyo lang, para sa akin din. Tama? Meron tayong part sa ating buhay na ayaw natin ipagalaw sa Panginoon. Parang exclusive lang yun sa atin. Lord, sige, baguhin mo to sa buhay ko, baguhin mo to, pero Lord, yung ugali ko, ito lang intact. Panginoon, baguhin mo tong part ng buhay ko, sige, kahit yung kasama ko, baguhin mo, Lord. Pero dapat ito pa rin yung ginagawa ko, Lord, wag mo babaguhin to. Hindi ba ganun tayo, mga kapatid? Hindi ba may nire-reserve tayo para sa ating sarili na parang nilalagyan natin ng guhit? Nasa sinasabi natin, Panginoon, ito yung buo kong buhay. Baguhin mo hanggang dito. Huwag mo idadama ito. Pag tayo ay naligtas, mga kapatid, wala na dapat pong parte ng ating buhay na hindi kayang i-correct ng Diyos. Ayon sa kanyang kagustuhan. Kung sinabi ng Diyos, anak, gusto ko maging ganito ka. Lord, yes sir, I'll follow you, I'll obey you. Talaga anak? Yes Lord, i-give up mo to. Meow, 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 meow.
Tama? There are parts in our being and in our person na ayaw nating ipa-change sa Panginoon. Mga kapatid, yung ayaw mong ipabago, yun yung gustong baguhin ng Diyos. Kasi yun yung selfishness sa'yo. Yun yung lust mo. Yun yung nagkikling ka doon so much that you don't want God to address those things. Mga kapatid, interesado ang Diyos doon. Ay may mga istorya sa mga pastor, sa mga mananampalataya. Halimbawa, yung isang pastor na ang trabaho niya before, mga kapatid, talagang potter. Yung, hindi is potter Potter ba? Yung gumagawa ng mga vase, ganon. Ganon yung skills niya. Then dumating sa point na tinatawag siya ng Lord magpastor. Ang impression sa kanya, mga kapatid, kailangan niyang iwanan yun para makapag-serve siya sa Panginoon. Yun yung buhay niya. Yun yung passion niya. Yun yung ginagawa niya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, kailangan mong iwanan niya para mag-serve sa akin. Alam mo, masakit yun para sa kanya. Tama? Masakit para sa kanya na iwanan yun, pero ginawa niya po, mga kapatid. At alam niyo po ngayon kung anong ministry niya? Pag nagpipreach siya, gumagawa siya ng mga base. At ginagawa niyang example lagi, no, kung paano ang Father, He molds us into what we need to be. At the forefront nung pagtawag sa kanya ng Panginoon, parang ang gusto ng Panginoon, i-give up mo. Pero gusto lang ipakita sa'yo na kagaya ni Abraham, i-give up mo yung anak mo, mas importante ako dyan. That when they gave up kung ano yung mahalaga sa kanila, gagamitin din yun ng Diyos eventually. Makikita nila, ayun pala ang gusto ng Diyos. Hindi ko ituon ang aking pansin doon sa bagay na mas importante sa akin. Parang mas importante yun eh. Pero sa Diyos nakikita niya, hindi yun mas importante sa akin. Anak, unahin mo ako. Pag inuna mo ako, ibigay ko sa iyo kung anong pangangailangan mo. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Kapatid, ano yung ayaw mong ipabago sa Lord? Ano yung kinakatakot nating baguhin ng Diyos sa atin? Ano yung ayaw nating ipa-change sa Kanya? Dapat walang part ng ating person that God could not correct. We are already bought with a price. Tinubos tayo ng Panginoon and therefore everything should be of Him and through Him and to Him. Sabi ng Romans 11:36. To whom be glory forever. Amen. The Lord has full rights to control me and mold me to His desire. Binili niya ako eh. Pagmamayari niya ako. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, gentleman ng Diyos. Even though binili niya na tayo, tinubos niya na tayo, nung tayo naniwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas, hindi niya tayo pinipuwersa, mga kapatid. Si Teacher Grace ay gracious. Amen. Si Teacher Grace is still hindi namimilit. Ayaw mo, ito yung kagustuhan ko, ito yung curriculum ko. Pero kung ayaw mo, nasa sayo, meron may consequence. Dinelegate ng Panginoon yung pagsunod sa atin. Hindi niya po tayo pinipilit. Pero pinapakita ng grace, ano pa bang buhay ang mas maganda sa buhay na pagsunod sa Panginoon? Is there a life much better than obedience to the Father? Is there a life much better than obeying the will of God in your life? He wants us to yield to His righteousness and not forcefully control us into servitude. Colossians 2. Tandaan niyo po ha, wala pa tayo sa verse natin. Colossians 2, verses 2 to 3. Ang kagustuhan po ng Panginoon sa kanyang mga anak, maunawaan mo yung ginagawa mo. That their hearts, sabi ng Bible, Colossians 2, 2 to 3, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Nakita niyo po verse number 2? Ang kagustuhan ng Panginoon sa atin, riches of the full assurance of understanding. Gusto niya, kung may gagawin man tayo para sa Kanya, naiintindihan mo kung bakit mo ginagawa yun at hindi ka napipilitan.
Naiintindihan natin kung bakit natin dapat gawin yung isang bagay at hindi tayo parang pinuwersa. Alam niyo, yung problema sa maraming mga Kristiyano eh. Kaya kapag yung mga transformation ng iba mababaw eh. Bakit? Napilitan lang, hindi naintindihan. Pero kapag ang pagbabago sa isang Kristiyano, naintindihan mo kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Walang makakanakaw nun sa'yo. Kahit alugin ka, kahit tanungin ka kung bakit mo ginagawa isang bagay, ginagawa mo yun. Bakit? Alam mo yun yung tama ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi dahil napilitan ka o tinulak ka na gawin yung isang bagay. Mga kapatid, alam niyo kung bakit tayo na-offend kapag pinag-uusapan yung ilang mga bagay kagaya ng modesty? Do you know why you are offended? Because you have a misunderstanding of grace, holiness, and Christianity itself. Hindi mo naiintindihan ang tinuturo ni grace. Kaya ka na-offend. Christ did not save us just so that we will live our own lives. He saved us to be His representatives to this lost and dying world. God wants His representatives to walk in good works. Diba? Yun yung sabi sa Ephesians 2:10. Kanina, nandun yun sa baba. Ang sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. He wants His children not only having the imputed righteousness. Amen? Meron ba tayong imputed righteousness? Gusto ng Diyos, hindi lamang meron kang imputed righteousness, kundi namumuhay ka din practically, bodily, righteously. You might say, ito maaaring sabihin natin, Preacher, walang pakialam ang Diyos kung ano ang suot ko at kung ano ang itsura ko sa labas. Ang tanong ko dyan, kapatid, sino nagsabi sa iyo? Ang Diyos ba ay bumulong sa iyo? O yan ay nanggaling sa flesh mo that is working within your members? Amen. Romans 13. Tandaan niyo po ha, wala tayong pinag-uusapan ditong itsura ng damit. Wala tayong pinag-uusapan ditong haba ng damit. Ang pinag-uusapan natin kabanalan ng Diyos. Pag naintindihan natin kung gaano kabanal ang Diyos at kung ano yung kagustuhan niya, hindi mo kailangan ng instruction and rules. Ang kailangan mo lang conviction sa iyong puso. Gagawin ko to kasi ito yung will ng Diyos. Romans chapter 13. Romans chapter 13 verses 13 to 14. Romans 13:13 to 14. Let us walk honestly, as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Simple lang mga kapatid. Kung may question tayo, Preacher, ano ba dapat suotin namin? Ano ba dapat itsura namin sa labas? Simple lang kapatid. Yung suot mo ba, professing godliness or professing worldliness? That's it. If our attire or garments testify of Christ and not of flesh, good. But if our garment or attire testify the world, then maybe mag-isip-isip tayo. Amen. Nandiyan na po ba tayo? Sabi sa inyo napakasarap ng topic na to. Bakit po? Kaya ang dami kong verse Kasi hindi nyo ako masisisi na pinuput ko kayo under the law. I'm putting you under grace. You have liberty. Wala po ditong membro na nahahanapin kayo kung saan kayo pupunta at tinitignan ko anong suot nyo. Hindi po. Walang ganun. What we are teaching under grace is that meron tayong responsibilidad sa harapan ng mga tao na mapakita sa kanila si Kristo Jesus. And if the least that we could do is represent Christ sa suot natin, bakit tayo magrereklamo? Kung yun yung pwede nating maging testimony sa iba, ay ang mga yan, baptist yan. Ay ang mga yan, dun yan kay pastor. Kasi kilala niya tayo kung ano tayo manamit. Nakakasunod po tayo? That is not putting you under the law. Walang magre-regulate sa'yo dito. Only your conviction according to your understanding. We are promoting understanding, mga kapatid. Kasi wala yan. Maglagay tayo ng rules. Dapat ganito kahaba, dapat ganito yung itsura, dapat ganito. Hahanap at hahanap ka ng paraan para baliin yon. Pero kung may conviction ka, kapatid, na ang conviction mo, nakaka-glorify ba ito sa Panginoon? Matatakot ka.
You will have that godly fear in your heart na, Lord, you bought me with a price. My life is not for my own. My life is for Thee and Thee alone. Di ba kinanta ng choir? Not I but Christ. Dapat hindi lang yun kanta. Let us live that out. Amen. Nandiyan po kayo? A clean heart, kung sasabihin natin, malinis naman ang puso ko. A clean heart must not be represented by uncleanliness. Inward righteousness must be practically shown by holy living. Puntahan na natin yung ating topic. Praise the Lord. 1 Timothy 2. Saglit lang po tayo dito dahil yun na yung backdrop ng mga talata na ito. That's why we could makikita nyo, maintindihan nyo na, kaya pala naintindihan ko na ngayon. Kasi kung hindi natin naintindihan, kahit anong pukpuk natin, hindi po talaga maintindihan. Hindi talaga gagawin, walang understanding. Pero kung may understanding, mga kapatid, di mo kailangan niyang pagsabihan, gagawin niya ng kusa. Kasi mahal niya ang Panginoon. For the love of Christ, constraineth us. Okay? 1 Timothy 2, anong sabi ng Bible? Yung binasa natin kanina, verse 8. I will therefore that men pray everywhere. Anong context ng prayer dito? Verse 1, diba? Nakita natin that first of all, supplication, prayers, intercession, giving of thanks, be made for all men. Why? Dahil ang kalooban ng Diyos, sa verse number 4, maligtas ang lahat ng tao. So it is God's will that men pray everywhere. At anong sabi ng 2 Corinthians 5, if I'm not mistaken, we pray you in Christ's stead. Be ye reconciled to God. That's why, mga kapatid, we also do street preaching. That's praying in Christ's stead. Na ma-reconcile yung mga tao kay Kristo sa Diyos. Amen. Kasi it is God's will na ang mga kalalakihan pray everywhere. Amen. Walang lugar ang dapat magpigil sa atin para i-represent si Kristo. Kahit sa school, kahit sa trabaho natin, dapat kilala nila tayo, Kristiyano tayo. Kristiyano ako. Hindi namin ginagawa yan kasi Kristiyano kami. Hindi mo ko mayayaya dyan kasi Kristiyano ako. Pilitin mo ko. Amen? Dapat, kung Kristiyano tayo, hindi ka nagpapapilit. A no is a no. A yes is a yes. Sama ka sa amin, tara. Saan tayo pupunta? Dito, kakain lang. Anong gagawin nyo pa? Higit sa pagkain. Alam mo naman yung mga typical, may mga get-together, mga ganyan, may mga, bakit grabe naman bakit tayo mo sumama? No nga eh. Di ka ba nakaintindi? Simple lang yon. N-O, no. Diba? A no is a no. Nakakasunod po tayo? So, ito pong tinuturo natin, mga kapatid, men should pray everywhere. Ibig sabihin, yung ating pong testimony and testifying about gospel, mga kapatid, walang lugar na hindi ka pwedeng mag-testify about Christ. Kahit saan po tayo, dapat we should pray everywhere. Tama po ba? Lifting up holy hands without wrath and doubting. Bakit walang wrath? Kasi hindi naman po wrath ang pinapataw natin sa lahat ng tao, kundi salvation of all men. Hindi tayo nagpipray na, magsisi na kayo kasi mamamatay kayo. Mga kapatid, we should preach na kaligtasan sa lahat ng tao kapag naniwala kayo. Hope. Without wrath and doubting. Bakit hindi tayo magna-doubt? Kasi alam natin yung will of God. Ang will of God, hindi exclusive sa kahit sinong grupo ng tao. Ang will of God, verse number 4, who will have all men to be saved. So walang tao akong sineshare na iniisip ko, hindi to pwedeng masave. Itong tao na to. Wala. You should have no doubt. Kahit sinong tao na makasalamuhan natin, kalooban ng Diyos na maligtas yun. Walang sino man ang pwede kang exempted. Mayaman na to, hindi na to ililigtas ng Lord. Wala. Kahit sino siya, kahit ano pa siya, God's will is for men to be saved, mga kapatid. That's why sabi ng verse number 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath
and doubting. Clear po? Now, verse 9 and 10, to close. In like manner. So, itong kasunod, this is in connection sa mga binanggit simula verse number 1. May connection din pala yung ating practical na pang-anyo. Yung ating practical na itsura, mga kapatid, o yung ating practical na pananamit, may connection yon sa ating testimony bilang Kristiyano. Amen. May connection yon sa ating testimony kung sino tayo. Kasi yung in like manner doon, kasama nun nung men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Preacher, hindi ko maintindihan. Simple lang po mga kapatid. Ang ating panlabas na pananamit ay also testimony mo bilang Kristiyano kay Kristo Jesus. Yun lang yun. Kung papaano natin ipinire-represent yung ating sarili sa labas, inire-represent mo si Kristo ng ganoong pamamaraan. In like manner also, therefore, ang kalooban ng Diyos, women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold, or pearls, or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Preacher, anong haba? Ay, okay. Conviction mo yan, kapatid. Anong itsura, preacher? Conviction mo yan. Kailangan maintindihan mo yung holiness of God. Lord, is this pleasing to you? Is this glorifying to you? Ito bang susuotin ko, maire-represent kita o maire-represent ko yung flesh ko? That's it. When you answer those questions, you know kung ano ang dapat mong suotin. You know kung anong dapat mong ilabas. Alam mo na kung paano. Why? Kasi nasagot mo na yung purpose kung bakit mo gagawin yon. Am I doing this for the glory of God? Am I doing this for the salvation of all men? Or am I doing this for just my own self? Maliwanag po. Mga kapatid, napakasarap niyan. Pag naintindihan natin at sabi ko nga po, ang foundation nito, understanding, and hindi rules and regulations. You don't need rules and regulations. You are under grace. What you need is doctrine, understanding sa mga bagay na tinuturo ni Teacher Grace. Pag naintindihan mo yon, glory to God. Para pala sa Panginoon ito. Last verse na lang mga kapatid, last verse, Titus 1. Titus 1. Diba? Ang bilis. Titus chapter 1. Verse 16. This is also my prayer. I desire na hindi maging ganito yung buhay ko. Ano sabi ng Bible? They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. I pray walang sino man sa atin dito ang desire natin ganun. Na i-deny natin si Kristo, sinasabi natin siya sa bibig natin, pero dinideny natin siya sa ating pamumuhay. Let us pray. Father, thank you so much this morning. Salamat po sa iyong banal na salita na naipangaral ngayong umaga. I know how sharp your word is. And I myself learned something and convicted of my own self and my own state. Ama, salamat. Meron po kayong binigay na oportunidad sa amin para sa aming mga men to testify the gospel of the grace of God, to pray everywhere for men's salvation, and not cast wrath on them, or never doubt na pwede nyo pong iligtas ang kahit sino. But we also pray, O God, I also pray for the ladies who have heard the message, that Father, it's not all about us, it's all about Christ. Na kung ano man ang gagawin namin, whether in spirit, in soul, and in body, all must redound to Thy glory. And we must profess godliness, even on the practical level of our lives. No part of our lives are untouchable by Thee.
Turuan niyo po kami patuloy, O Diyos. Gamit po ang inyong guro na biyaya na malaman po namin kung anong mga bagay pa ang need pong ayusin niyo po sa amin. Father, thank you because it is your mercy na narinig namin yung mensahe na ito. And it is your mercy that we could obey you and not disobey and not be a reprobate according to Titus 1:16. Ama, kahabagan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa na mag-apply ng truths na napakinggan po namin. Nawawag ito marinig lang namin at lumabas sa kabila namin tenga. May this reside in our hearts and ponder upon these things. Salamat po ngayong umaga. In Jesus' most precious name. Amen. Amen.